Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel, mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Emelita Briones Mercado. Sabi niya, "There's napakaganda ng The Alibay, nakakaiyak, suspense at love story ng Kim Pao. Another awards na naman ito kaya hindi nagsasawa ang mga producers na kunin ang Kim Pao. Hindi kasi sumasakit ang ulo ng mga producer at director ng Kim Pao. Hindi sila pasaway sa set bagkos lagi pa silang may pagkain sa set at bonding lagi mga staff at kasama nilang artista. Ang saya-saya nilang kasama sa set, kaya sila lagi ang kinukuha ng mga producer. Hindi sila pa importante kahit sila ang bida. Kaya gustong-gusto silang kunin ng mga producer. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Emelita Briones Mercado. Isa pa to, itong sinabi ni Ginang Emelita, no? Hindi mahirap kasama si Kim and Paolo Avellino bagkos para lang silang magkakapatid sa set. Sobrang saya. And bukod sa kalog si Chinita Princess, lagi din pong may pakain sa set, 'di ba? Kaya nakakatuwa silang katrabaho. Very down to earth din si Chinita Princess, hindi mahirap pakisamahan at walang nagiging problema sa kanila. Tama po itong sinabi ni Ma'am Emelita Briones. Bukod sa mabenta sila sa masa, hindi sila mahirap kasama. Yes, salamat po Ginang Emelita Briones sa another dagdag kaalaman na naman para kay Kim and Paul Avellino at sa mga producers nito. Yun nga yung sinasabi ni Chinita Princess na yung attitude is very important kung hanggang saan lang yung door na yon mananatiling open para sa'yo. And kaya nananatiling open yung door na yon mga kakimpaw dahil si Chinita Princess humble lang, 'di ba? Kaya maraming blessings. So maraming salamat sa komento Ginang Emelita Briones Mercado. God bless po. Mabuhay kayo. At ang next comment mula naman po kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, "Hi nako Ders. Oh yes, nanood kami 7 and 8 episode. Naiyak kami tuloy. Naawa kami sa Kim Pao kasi nagtulungan silang dalawa para linisin ang pangalan nila kung sinong totoong pumatay kay Samuel V. or Walter Cunanan. Super proud kami kay Kim at Paolo. Talagang magaling sila. Super ganda ng story. Nabitin na naman kami kasi bakit dinala nila si Stella Marie sa mga pulis? Ano ba yan? Alam mo, Der, sa tingin ko, yung salarin ay si Arthur, si Claudia at Matthew. Konsabo, sila ang may tinatago. At siguro si Jacqueline may alam niyan. Pinalaya si Matthew sa father niya. Then doon siya kay Vincent punta para magmasid. Nakakaloka. Basta, sus malayo pa ang next episode, next week pa. Ano kaya ang mangyayari sa Stella? Nako, may action na binaril si Vincent at si Stella naman humahabol. Nag-drive siya sa kotse. Nako, galing. Biglang dumating ang mga detective. Nakap on the act ang mga tauhan ni Arthur. Ang mga masamang damo. Ay nako, kinakabahan at nagsigawan kami. More blessed ng Kim Pao. Sarap panoorin ang show nila. Thank you there's update ng The Alibay. Thank you so much po sa pag-share, Ginang Edetana Donza. And nakikinita-kinita ko habang nanonood kayo ng The Alibay kahapon. Sobrang saya nyo at sigawan kayo sa inyong mga upuan, So nakakatuwa lang kasi very suspense, mixed emotion din, 'di ba? Kaya ramdam kita, Ginang Edetana Donza. So maraming salamat po sa inyong komento at pagbabahagi. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan itong nirepost ni Chinita Princess, yung mga OOTD niya sa It's Showtime. Sabi po dito kasi ni Ting, she's truly passionate and hardworking. 6 days straight in Showtime plus quick visit
to Hall PH Cebu last Thursday, went to Hall PHQC yesterday in preparation for the day launch of new design, then tomorrow in ASAP Live. My God, bless you with good health always, Kimi Princess Chinita. Yes nga po hindi ko akalain na kayang pagsabay-sabayin ni Chinita Princess yung mga ganito na event niya. Grabe lang mga kakimpaw, nakakaloka yung energy ni Chinita Princess, no? Actually, hindi niya naman kailangang magpagod masyado kasi mayaman na siya. Pero still, ginagawa niya pa rin po mga kakimpaw yung kanyang makakaya hanggat kaya niya po. Grabe, nakaka-inspire naman si Chinita Princess. Ito ang dapat na maging huwaran ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Instead na naglalakwat siya, tingnan niya si Chinita Princess, talagang ginagawang makabuluhan at pakipakinabang yung oras niya. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. 'Di ba meron po mga nagtatanong kung umalis daw ba si Chinita Princess papunta po ng Cebu. Tapos may mga nagsasabi pa na na pre-recorded lamang yung It's Showtime kanina. So ito po mga kakimpaw ang katotohanan. Meron tayong video at picture na nakita na si Chinita Princess po ay nasa PBB tonight. Yes po mga kakimpaw, and meron pa nga pong nag-aalala sa kanya para siya ay payungan kasi medyo maulan po ngayon mga kakimpaw And marami nga po nagsasabi na present si Chinita Princess sa PBB tonight. May ganap ata si Kim Chiu sa PBB. Kaya ang tanong po ng ilang Kimpaw fans, para saan daw kaya yung sinabi ni Chinita Princess na see you daw mga kakimpaw. Ayan see you at Upper Ground North Wings SM City. Tapos, see you Bunnies. Ayan po mga kakimpaw, kung para saan daw ba yun, kung hindi naman daw umalis si Chinita Princess papuntang Cebu ngayong araw. So, siguro ang ibig lang sabihin dito ni Chinita Princess sa kanyang post, see you, ibig sabihin, makikita nyo yung Bunnies, House of Little Bunnies ko na shop dyan sa SM City Cebu sa Upper Ground. Medyo nalito kasi ang ibang fans dito mga kakimpaw kaya napatanong sila na wait what? She's going to Cebu again. Nakakalito kasi itong mga ganap kay Kim Chiu mga kakimpaw Kanina, nasa It's Showtime, 'di ba? Pagpalagay natin na live 'yon. Ngayon, nasa PBB naman. So, bukas, ano naman kaya? Baka pumunta naman ng Cebu. Grabe, no? Kaya sabi nga ng mga netizen na magpahinga ka naman, Chinita Princess, kasi kailangan mo yan. And meron namang nagsasabi na siguro talagang pinapaspasan na ni Chinita Princess yung mga kailangan niyang gawin kasi sa mga susunod na taon siguro may plano na daw po na mag-settle with Paula Avellino. Well, sana nga mga kakimpaw, 'di ba? Ito yung rason kung bakit pinapaspasan ni Chinita Princess ang mga ginagawa niya like business, project, 'di ba? Lahat tinatanggap niya. Kasi siguro ang plano sa mga susunod na taon, magpahinga, then mag-settle na. So, ipag-pray lang natin mga kakimpaw na mangyari na po yung ating mga wish per Kim and Paolo Avellino dahil ito yung kailangan naman talaga nila, 'di ba? Kasi yung edad nila, 'di ba? Tumatanda na po sila. Di naman kasi habang buhay artista sila. Dapat bumuo din po sila ng pamilya at si Kim and Paolo Avellino lang ang nakakaalam niya. So, anong masasabi po ninyo dito mga kakimpaw? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.